And right now, hindi ko na patatagalin, we're gonna dive into the Word of God. We're actually in a series and we called it Shop Wise. We've been talking about wisdom. Sino po nandito last week? Last week, Pastor Bong preached a word for us, talking about revival. If we humble ourselves, we turn from wicked ways. Napakaganda po, and it reminded me talaga na ang Holy Spirit still is moving and is speaking. And isa pong gift ng Holy Spirit sa atin is wisdom. Siya po magbibigay sa atin yan. Alam niyo po, kaya ko sinimulan yung series na to kasi sa buhay po natin, marami po tayong mga bad decisions sa buhay. Tama ba? Mga wrong decisions. Ewan ko nga, kung titingnan mo yung katabi mo, baka nga yan yung maling decision mo eh. Nagsisisi ka na ba? Na tropa mo yan? Nagsisisi ka na ba? Pineperahan ka lang yan. Inuutangan ka lang. Malay mo, no? Pero alam niyo po tayo, marami tayong mga maling decision sa buhay. Sa investment, no? Siguro sa partner. Baka ngayon, pinakasalan mo, nagsisisi ka na pala. Grabe, no? Nagsisisi ka na, no? Sa career, sa course, nagsisisi ka na. Di ba? Bakit ito yung tinako? Ang tagal-tagal ko na dito. Parang may kakilala ko, engineering, may poste na siya sa SLU. So, sobrang tagal niya doon. Nag-aaral. So, again, marami po tayong maling decisions in life. That's why we need wisdom. Parang hindi na tayo magkamali. And wisdom is a gift from the Holy Spirit. So, we got our text in Proverbs 4, verses 5 to 7. It says here, get wisdom. Get understanding. Actually, sa first lines pa lang na yun, encouragement na yun sa atin. Bakit? Kasi sinasabi ng word, get wisdom, get understanding. It means that it's available for everyone. Hindi pala kailangan maging matalino ka para magkaroon ka ng wisdom, para tama yung decision mo. Alam nyo, ako noon, sabi ko, kasi hindi ako matalino noon eh. Ngayon na lang. Bakit? May wisdom na eh. From the Holy Spirit eh. No? And this means that it's available for everyone. Kaya sabi sa katabi mo, pwede ka pala maging matalino? Pwede pala. Sige na. Sabi mo sa kanya, pwede ka pala. As we continue, do not forget, sabi dito, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, talking about wisdom. And she will preserve you. Amazing, no? Yun yung benefits na may wisdom. It's gonna protect you. It's gonna preserve you. Love her and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all you're getting, get understanding. I want to title my message tonight, Talk to Me. Pakisabi sa katabi mo, talk to me. Usap tayo. Pakisabi sa kanya, usap tayo. Bago tayo mag-usap-usap, can we again close our eyes for a moment? And let's take a couple of seconds to welcome the Holy Spirit tonight. Holy Spirit, we welcome you at this place. Again, Lord, we thank you that we can commune with you. That's a gift for us. That's access for us, that we can commune with you. And above everything, more than that you can communicate to us. Na ikaw po ay pwedeng makapag-usap sa amin, makasalita sa amin, to give us a word, to guide us, to lead us in our choices. And so let it be, as we read your word, as we understand it, as we talk about it, speak to us. Speak to our hearts. Touch it, Lord, that it would transform us, renew us, and change us from the inside out. That we would become more and more like you. Holy Spirit, I also pray, use me as I share your word tonight. Again, this is offer your glory, offer your honor, offer your adoration and your praises, O Lord. We love you, and this is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palapanan si Lord. Magtamaya. I want to start with sharing everyone na may bago po akong nahanap na talent ko. No? Alam nyo, sabi ko, parang feeling ko talented ata ako. So, may bago po akong nahanap na talent. Good news for him. Feeling ko anong ginagawa ko to, feeling ko pwede ako maging world class dito eh. Parang sisikat ako dito, maging famous, gano'n. At na-discover ko yung talent ko, kaya kong bumuo ng Rubik's Cube. Okay, so kaya ko na. Mamaya turuan ko kayo. Actually, dami kong inimbita dito para turuan ako. Kasi last week, may nagdala ng Rubik's Cube. So I was just looking at it. Dati kasi nung bata ako, hindi ko to pinapakilaman kasi sabi ko pang matalino lang to eh. So hindi para sa akin yan. Puro kalokohan lang kami nung high school. So little did I know na masaya pala siya because your brain works and everything. So ang dami ko pong in-invite, nag-discipleship program kami. May training kami. Di ba, bro? May training kami every week. Kung sino-sinong nilapitan ko para lang maturuan po ako. And yun na nga, pagka hindi ko na alam yung gagawin kong next, hindi ko na alam yung, nahihirapan na ako, ano na nga yung pattern, gano'n.
Bumabalik ako sa mga teacher, sa mga instructor, yung mga nagturo sa akin, and gag-guide nila ako. Yan, ikanan mo kasi sa kaliwa. Sasabi niya, kumanan mo sa kaliwa. Kaliwa sa right. Kaliwa sa right. So, lumalapit ako sa kanila, and kung mag-isa ko na, nahihirapan na ako, hindi ko na alam yung next step. Inaalala ko yung boses ng mga teacher. Dami kasi nila eh. Inaalala ko yung boses nila. Ganito yung pattern, may fish, gano'n, may cross, may gano'n. Para mabuo mo yung Rubik's Cube na to. Now, the reason why I'm telling this, syempre, nagyabang na ako ng onte. Pwede ko kayong turuan mamaya. Pero the reason why I'm telling this is because sa buhay ganun din tayo. Pagka nahirapan na tayo, pag kailangan natin ng decision, kailangan natin ng help, we also need someone to talk to us, a voice to teach us what's next. Tama ba? Pagka, ano kayong pipiliin ko? Sino kayong papakasalan ko? Minsan kailangan natin ng boses eh. Kailangan natin ng guidance eh. Kasi ayaw natin magkamali. Sa investment po na, alam nyo, sana lang noong year 2010, nag-invest na sana tayo sa crypto. Sana may boses na nagsabi sa invest mo sa crypto yan. Sa Bitcoin. Ganun. Ano yung value ng Bitcoin noon? Nasa 100,000 lang. Isa. Ngayon, nasa 7 million pesos isang Bitcoin. Grabe, no? Dahil dyan, mag-invest tayo sa Bitcoin. joke lang. Seryoso kayo lahat. Uy, kurutin mo yung katabi mo saglit. Kurutin mo siya. Pakisabi, ang cute mo. Sabi mo, gising ka, makinig ka. But again, kung parang Rubik's Cube, pagka nahihirapan ka na, you don't know the next step. You don't know the next pattern. We need a voice to help us. Pero alam nyo ba, minsan na-neglect natin to, praise the Lord, may boses na ang tutulong sa'yo. May boses na mag-guide sa'yo. May boses na magbibigay sa'yo ng wisdom. You know His name. His name is the Holy Spirit. He is our counselor. He's our comforter. He's our guide. He's our teacher. He's our instructor. Lahat na ng kailangan mo nasa Holy Spirit na. Amen po ba doon? Palakpakan natin si Lord for that. Minsan na-neglect natin yun eh. Kapatid, there's a voice talking to you, guiding you, and His name is the Holy Spirit. And what's amazing about this is the Holy Spirit, He's God, He's part of the Trinity, He's all-powerful, all-present, and all-knowing. Lahat ng karakteristik na ating Panginoon, nasa Kanya din. Holy Spirit. But, He chose to live in you. Hindi natin na... Ito, revelation ng Lord to sa akin eh. He chose to live in you. Ito kapatid, o kaya, one of the greatest person here in the world, si Donald Trump. Kilala niyo si Donald Trump? Ba? President ng USA. What if tumira siya sa bahay niyo? Try niyo nga. Nakakaya-kaya. Di ba? Siyempre, may bisita nga kayo. Ayusin niyo yung bedsheet niyo. Spray kayo ng Baygon. Lysol. Baygon tuloy. Lysol. Ayusin niyo yung bago yung kama. Di ba? Gagandahin niyo. Paano ko si Donald Trump? Siguro iniisip ko nga, Donald Duck, hindi si Donald Duck. Donald Trump. Iniisip ko nga, nakakaya patirahin yun sa bahay ko eh. Kasi special person to, titira sa bahay ko. Hindi, dapat hotel. Dapat doon siya sa Okada, Manila. Dapat doon siya sa 1 million per night sa Okada. Di ba? Kasi special tong taong to eh. Now, listen to this. Holy Spirit, King of Kings, Lord of Lords, God of all gods. Pinili niya. Instead sa kingdom, tumira sa full of gold na bahay tumira. Sa Okada, tumira siya sa'yo. Ang dumi-dumi mo kaya. Hindi, seryoso. Ang dumi natin kaya. Puro kasalanan kaya ito. Yung thoughts mo, nakikita niya din. Pinapanood mo, nakikita niya din. But then, He still chose to live in you. Anong point? That's how He loves you so much and that's how He wants to communicate to you so much. Nakikinig kayo. That alone is a preaching. Amen po ba doon? Praise the Lord, He chose to live in us and He wants to talk to. Sabi nga po sa 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit. Again, in the Old Testament, sino yung madalas nangungusap doon? It was God the Father. Kausap ni Abraham, kausap ni Moses, it was God the Father speaking. New Testament, sino yung kasama ng disciples? Sino yung nangungusap? Sino yung nagtuturo? It was Jesus, right? In the New Testament, yung nangungusap sa'yo, it's the Holy Spirit. Okay? Hindi po si God the Father nangungusap sa'yo. Though, pwede siya mangusap.
Hindi rin po si Jesus ang nangungusap sa'yo. Though pwede siya mangusap. But most of the time, it's the Holy Spirit really talking and communing with you. But the question is, paano nga ba nangungusap ang Lord sa akin? Kasi alam niyo po, marami po tayong misconceptions kung paano mangusap ang Lord. Nung lumalaki po ako sa church, iniisip ko, syempre narinig ko yung mga leaders, sasabihin nila, nangungusap ang Lord sa akin. It's very powerful talaga, parang convicted talaga sila. Iniisip ko, paano kaya? Halimbawa, parang siguro sa bahay sila, biglang nangungusap, Moses, gising. Ganun ba? Ewan ko kung may experience kang ganun, pero ako wala. Wala pa akong narinig na boses lang ng nanay ko. Moses, anong oras na? Okay, anyway. Di ba? Audible voice ba? Is that how God speaks to us? Through an audible voice? Pwede. Pwede siguro, pero ako hindi ko na-experience yun. So, paano nga ba mangusap ang Lord? Now, studying the Bible, nakita ko kung paano nangusap ang Lord. Kasi titingnan natin si Joseph sa buhay niya. Sa buhay ni Joseph, paano nangusap ang Lord sa kanya? Paano nangusap? Through a dream. Diba? Binigyan siya ng panaginip. The sun, the moon, the stars are all gonna bow down to Him. That's how God spoke to him. Ngayon, si Moses, paano nangusap ang Lord sa kanya? Sa bush. Burning bush. Kaya ito yung mga rason ng mga nagdodroga. Si Moses nga, nag-burn ng bush. Out of context. Out of context. So, sa burning, yung mga nagdodroga daw, nangusap daw si Lord sa kanila. Anyway. Bad joke. Okay, anyway. Makita natin sa burning bush, no? So, nasusunog daw nasusunog yung puno, pero hindi nakukonsume. Nangusap ang Lord sa kanya. Elijah, still small voice. Nangusap ang Lord sa kanya. Even through an angel kay Elijah, an angel spoke to him. And then, si Paul, makikita natin na sinagan siya ng ilaw. To the point, sobrang lakas ng ilaw, to the point na nabulag po siya, doon po nangusap ang Lord sa kanya. Now, ano pong conclusion po natin dito? Walang isang way na mangusap ang Lord sa atin. Okay, hindi siya audible voice lang. Hindi siya, o kaya, iniisip ko nga, sana may number sana si Lord, no? Tatawagan mo lang. One call away lang sana siya. Pero kapatid, my conclusion is, God speaks differently in all of us, through all of us. Iba-iba. Pwedeng experiences, pwedeng mangusap si Lord sa CR. Ako madalas doon nangusap si Lord sa akin pag naliligo ako eh. Doon siya nangusap. Pwedeng mangusap si Lord sa napanood mo sa TV, sa experiences sa ibang tao, through the sharing of the word. But God speaks differently through all of us. Ano ba doon? So iba-ibang way. Ngayon, kapatid, we're gonna identify ano ba yung mga iba-ibang way na nangungusap ang Lord sa atin? We're gonna generalize it. Paano ba nangungusap ang Lord sa atin? Number one, He speaks through impressions. Ano impressions? Thoughts. Yung mga thoughts mo, kapatid, nangungusap ang Lord sa'yo. Alam niyo yung mind po natin, yung brain po natin. Ang average na tao, okay? There's 12,000 to 60,000 thoughts a day sa average person. 12,000 to 60,000. Promise. Ngayon, tingnan nyo, isipin nyo, 12,000 to 60,000. Kayo ngayon, anong iniisip nyo kaya? O walang laman isip nyo? Hindi kayo nag-iisip. Imagine nyo, iniisip nyo siguro, ano kayo kakainin ko mamaya? Di ba? Ano kayang, may makaka-uwi kaya ako mamaya? O di ba? Dami natin iniisip. 12,000. But here's the dilemma. 12,000 to 60,000 thoughts a day. Ito yung tanong. Ano kaya yung word ni Lord doon? Diba? 60,000. Ano kaya yung word ng Lord sa thoughts ko na yun? That's the dilemma, right? Alam niyo, may isa pong pastor na friend po namin. His name is Pastor Hiram Pangilinan. He also preached to us before sa church po natin, doon sa Mabini. And alam niyo, si Lord madalas mag-impress sa kanya ng thought eh. There was one time he was preaching sa church nila. Pre-preach po siya. And then, may pumapasok sa isip niya, may back pain. Yun laging pumapasok sa isip niya. So, while he was preaching, he stopped everything that he was doing. And then, tinanong niya yung congregation, sino dito ang masakit ang likod? Tinanong niya, tapos may isang babae, tumayo, ako po masakit ang likod ko. At that moment, pinag-pray po siya, nawala instantly yung back pain niya. Galing, no? Because it was God. It was a God thought. Meron din po one time, just a short testimony, alam niyo nung nabili po natin yung LED wall po natin, bago po natin mabili yan, dati naka-projector po tayo, iniipon po nating pera was 500,000 pesos.
Pera natin during this time, nung kinikwento ko to, 460 plus pesos. Ngayon, habang sinishare ko to, may isang member po sa ating bisita lang, nangungusap ang Lord sa kanya, bigay mo na yan. Ibigay mo yan. So after the service, in-approach po ako ng babaeng po to. Sabi niya, Pastor, kung ano yung kulang niyo, ibibigay ko na. So at that moment, nag-bank transfer po siya, nabuli po natin yung lead wall and praise the Lord. Ngayon, kapatid, ang galing. Kasi yung reason kung bakit po sila umakyat dito sa Baguio, yung anak niya magbabar exam. Ito na nga, nag-obey siya kay Lord, ibigay yon. Praise the Lord, attorney na po yung anak niya. Di ba? Oh, ang galing, no? God can speak through your thoughts. Yun yung tanong, ano kaya ini-impress ng Lord sa'yo ngayon? Ano kaya yung thought na binibigay ng Lord sa'yo? Diba? Kasi nga, iniisip ko nga, paano mo malalaman kung yung thought na yun o yung voice na yun ay galing kay Lord? I recently heard from a pastor, sabi niya, if the voice or thought is calling you to a higher self or a higher version of you, that's God. Kung yung boses na yun, china-challenge ka to do better. Kung yung boses na yun, china-challenge ka magbago, higher version of you, that's God. Ewan ko kung kilala niyo po si Jeremiah. Si Jeremiah, siya po ay tinawag ng Lord to be a prophet and to build a church. A church for the Israelites, a church na kung saan sila makapag-worship. Sabi po si Jeremiah, chapter 1, verses 6 to 8, look at this. Sabi ni Jeremiah, Lord, behold, I cannot speak. Hindi ako magaling magsalita. I am a youth. Bata lang ako, Lord. But the Lord said to me, do not say, I am a youth, for you shall go to all whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Ano pong sabi ng Lord? Do not be afraid. Pero nung binabasa ko to, don't be afraid of their faces, sabi nga naman. Noon pala may pangit na, natakot sila sa mukha eh. Hindi ko matawa ako eh. Anyway, makikita natin, sabi ni Jeremiah sa sarili niya, bata lang ako, hindi ko kaya yan. Pero sinasabi ni Lord, di, kaya mo yan. Sina-challenge siya, kapatid. Same thing with Moses, right? Nung tinawag siya ng Lord, Moses, gagamitin kita, exit mo yung Israelites from Egypt. Sabi ni Moses, hindi ko kaya. Ano po sabi ng Lord? Kaya mo yan. I'm gonna be with you. And again, church, if that voice is calling you or is challenging you to a higher self, that's God. Kaya kapatid, kung wala ng boses na sinasabing, baguhin mo na yan, baka hindi na nagsasalita si Lord sa'yo. Nakakalungkot naman, ano? Kasi ito isipin nyo, parang halimbawa, pag-iisip nyo, di ba, relax kayo, ano, tatamanin ka. Yung boses mo, di, tulog lang tayo kasi magandang panahon, masarap matulog. Pero boses ng Lord, di, gumising ka. Yung po ba doon? Kaya nga, alam nyo po, kung tayo kasi medyo toxic to sa Pilipino, yung lagi sinasabi, hindi, ganito na kasi talaga ako. Ba? Yung mga toxic sa relationship, yung gusto mong baguhin yung ano, hindi, ganito na ako. Accept mo ako. Accept mo ako. Accept mo na ako. Di ba? Para sa akin, din totoo eh. Because God is calling you to a higher you. Eh, alam nyo, kaya may tagline ako na babasa eh. You can come to church as you are. Like kung sino ka, kung ano yung ginawa mo kagabi, just come here. Kung gaano ka feeling mo kadumi ka, just come here. You can come here. Kahit sino, welcome dito. Kanina nga, kahit nga aso, welcome dito eh. Alam nyo, kaninang morning, may nagko-connect group dun sa Agkape, aso. Usap sila, aso, nagko-connect group sila. Oh, welcome lahat dito. The quote said, come as you are, but leave changed. Amen. No, di ba? Yan, umaalis na sila. Nagbago naman ngayon, kaya umaalis na sila eh. Pero kapatid, again, if the voice is calling you to a higher you, that's God. Amen po ba doon? And so, church, what do you think is God impressing to you today? God speaks through impressions. Number 2, God speaks through His instructions. Instructions. Ano pong instructions niya as sa Bible na, from the words of Bible, di ba? Acronym natin ito. Basic instructions before leaving earth. You want a word from God? Gusto mo ng confirmation kay Lord? Gusto mo marinig talaga yung boses niya? Basahin mo yung Bible. Andiyan na nga eh. Like, kapatid, andyan na lahat ng instructions niya tayo. Kailangan mo na instructions? Andyan na. Alam niyo ako, just this Friday, kakakit ko po dito sa Baguio, hinatid ko po si Tita Carol. Travel kami from Baguio to Pampanga to Cavite.
Alam nyo, nakabalik po ako dito, praise the Lord, di ako gumamit ng Google Maps. Brian, yung Google Maps, pang mahina yon. Mga Google Maps, mahina. Mahina ka, wala Google Maps ka. So, hindi ako Google Maps. Kasi syempre, dada ka ng EDSA, di ba? Dada ka Manila para makapunta ka Cavite. Ang hirap kaya dumaan sa EDSA, hindi ko kaya. Hindi ko kaya doon eh. Knock, knock. EDSA. EDSA, do you wanna build a snowman? Oh, Elsa. Elsa kasi yun. Elsa. Alam nyo, church, nahihirapan na ako. Nahihirapan na ako. Prepare ko to eh. Alam nyo yun? Mas prepare ko yung joke kaysa yung word ng Lord. Tapos di ka natawa. Okay, anyway. Data ka EDSA eh. So alam nyo yung ginawa ko, di ako dumaan ng EDSA. Buti na lang may Skyway. Kasi yung Skyway, daan talaga to ng Lord. Kasi Skyway nga eh. Skyway. So, ay, mali. So, saan na ako? Kasi, sa EDSA. Hindi ako gumamit ng Google Maps, pero, tinawagan ko yung tito ko. Tito, saan ba ako mag-exit? Ganon. Humingi muna ako ng instructions. At yung instructions niya, yung naging guide ko. Again, sa buhay natin, kailangan mo ng leading. Sinong papakasalan mo? Tayo kasi kung kani-kanina tayo humingi ng instructions, di ba? Lord, pagka may dumaan na kulay red, siya na. Na kulay red na sasakyan, siya na. Pag yung taxi, syempre niligaan mo siguro pangalan, Christina. May nakita kang pangalan ng taxi, Christina, siya na. Sino si Christina? Hindi ko kilala. Di ba? Kaya Kuya Moses, kung may lumabas dyan sa church, kung may lumabas dyan, siya nang papakasalan ko. Lumabas senior. Ay, lagot. kung saan instruction tayo humihingi, instruction ng mundo, yun yung pinapakinggan natin. Di ba? Kung kani-kanino, kapatid, andito na yung instruction ng Lord, tinuruan ka niya. Actually, sinong papakasalan mo, andito na. How to treat your wife, how to treat your husband, how to love, andito na lahat. Pakisabi nga sa katabi mo, magbasa ka kasi. Magbasa ka. Sige nga, sabihin mo nga. Magbasa ka kasi. Magbasa ka. It's all in His, ito na, revelation ng Lord sa akin. Heaven and earth will pass away. But my word will never pass away. What does that mean? Earth will pass away. Masisira tong mundo, kaya nga sila Elon Musk naghahanap na ng bagong planeta, lilipatan natin. Sa Mars daw. Kasi yung mundo natin masisira, kapatid. Mawawala to. And ito pa, heaven will pass away. Kayo mga pass away kayo, ha? Gets yun na. Okay. Heaven, listen to this. Heaven is already eternity. Sinasabi ng word na mauuna pang masira yung heaven kaysa yung salita ko eh. Ganun ka-importante ang kanyang salita. Kaya basahin natin. Amen po ba doon? His instructions, sige po, palakpakan natin si Lord. His word is already given. Ganun ka-importante ang kanyang instructions. Amen. Ganun po ka-importante ang kanyang word. 2 Timothy 3:16-17 says here, all scripture is given by inspiration of God. So si God, ang ating Panginoon ang nag-inspire sa mga writers. But, listen, ito po yung benefits ng Word of Lord. It is profitable for doctrine. Kailangan mo di ka sure sa faith mo, di ka sure sa pananampalataya mo, di ka sure sa salvation mo. The Bible is the answer for you. Doctrine. For reproof, sa mga arguments na lumalaban sa utak mo, di ka sure, sagutin yung mga questions mo is in the Bible. For instruction, for correction, di mo alam kung tama yung ginagawa mo, and for instruction in righteousness. Kapatid, all we need is already in the book, in the Bible. Amen po ba doon? Alam nyo, kaya nga, sana pag magdi-decide tayo, siguro sa partner natin or sa kung saan tayo mag-stay sa abroad ba or dito or sa career natin, you know what you should do? Let's wait for a word from God. Antayin mo yung verse, yung word na pangahawakan mo sa decision na yan. Amen po ba? Amen? Amen. Talk to me. Talk to me.
kami. Amen. His instructions is His word. And lastly, church, paano bang mangusap ang Lord sa atin? Through interruptions. Ano pong ibig sabihin ng interruptions? Yung chaos mo, yung crisis mo, yung problema mo, yung storm mo, God uses that to speak to you and to get your attention. Kasi minsan, hindi mo na pinapansin si Lord eh. So, anong gagawin niya? Iaalaw niya yung problema sa'yo para makuha yung attention mo. Alam niyo po, just recently, ito nakalungkot, pero yung tita ko po was diagnosed with cancer. She was diagnosed with cancer, pero praise God, she's getting stronger. Pero just last week, nagkaroon po siya ng follow-up check-up niya and kailangan po siya ma-CT scan ulit. So dadaan ulit siya sa CT scan. Eh kami, we're struggling financially kasi na-drain na po, dami pong ginastos and everything. So we were struggling but we just did it anyway. Sige na, check up muna. So we went to BGH. Alam niyo po, praise the Lord, lumabas po ang BGH. Wala kaming binayaran. Uwi na tayo. Hindi kayo nakikinig. Kapatid, wala akong binayaran. Imagine, CT scan, 30,000, 50,000. Wala akong binayaran. Praise the Lord. Pero alam nyo, while I was talking to my tita, ito na, bunso pa nila yun eh. Nakakalungkot talaga. Pero sobrang dami po nangyari sa tita ko na to. Broken family, iniwan po siya ng asawa, hindi po nagkaayos. And then, dalawa lang po anak niya. Yung bunsong anak, kinuha pa ng Lord. Namatay na. At 18 years old, nawala na. So, sabi ko, tita, grabe ang dami niyo pong pinagdadaanan. And it got me thinking, ano kaya yung rason? No, bakit dumadaan tayo sa mga ganito? Bakit inaalaw ng Lord yung hirap? Bakit inaalaw ng Lord yung sakit, yung cancer and everything? May mawala sa atin. Bakit kaya inaalaw ng Lord to? Could it be that God is trying to get your attention? Could it be, kapatid? Kasi, yun na nga eh. Kung hindi na-allow yun, hindi ka naman lalapit sa Kanya. Kung hindi na-allow yun, hindi ka babalik sa Lord eh. Minsan nagre-reklamo tayo, Lord, it's hard. Ang sagot ng Lord sa'yo, hey, you've never prayed this hard. Amen? So baka yung mga interruptions natin, church, God is trying to talk to you. God is trying to reach out to you. There's a verse in Isaiah, sabi po dito, Isaiah 6 verse 1, in the year that King Uzziah died, ano sabi niya? I saw the Lord. Amazing. Nung may namatayan, nung may sakit, nung may problema, doon ko nakita ang Lord. Kasi syempre tayo, di ba, pagka masayang buhay, hindi na natin kailangan si Lord. Bine-bless naman tayo, hindi ko na kailangan si Lord. Balik tayo sa Rubik's Cube. Alam niyo, nung natutunan ko yung Rubik's Cube, alam niyo, sabi ko sa mga teacher ko, hindi ko na kayo kailangan. Lalapit sila sa akin, no? Lalapit, tuturo. Go away. Kaya ko na eh. Nakakalungkot, no? Ganun tayo kay Lord eh. Pag nabigay na lahat, pagka na-bless na, pagka nasagot na yung prayer, we easily forget the giver. We easily forget the source of everything. And sometimes, yun na nga, God is speaking through interruptions para makuha yung attention mo. And speaking about interruptions, alam niyo po si Paul. Si Paul siya po ay nahuli ng mga Romans para i-persecute siya. Kasi nag-share siya ng word, ng gospel ng Lord. And kinuha po siya, okay, ng mga Romans, dadali sa Rome. So sumakay po sila ng ship. Kasi nagkaroon ng storm, nagkaroon ng shipwreck. They went ashore at napunta po sila sa island called Malta. Punta sila doon. Siyempre, isipin mo, si Paul, no? Lahat na ng plano niya, nasira na, nahuli siya, tapos na shipwreck pa. Ito na. Siyempre, kumukuha lang siya ng kahoy, pumunta siya sa woods, bonfire sana sila para uminit, natuklaw pa ng ahas. Isipin niyo yun. Like, talking about interruptions sa plan, napakadami pong pinagdaanan ni Paul during this time, but listen to this, yun pala, may tribe leader in that island na kailangan palang makilala ang Lord. Demon-possessed, the tribe leader was sick, si Paul pala magiging way para maka-reach out sa taong yun. So sa interruption na yun, kapatid, ginamit ng Lord to reach out to someone. And so could it be, church, yung pinagdadaanan natin, could it be that it's God trying to get your attention? Siguro sinasabi ng Lord, oy, mag-audition ka na sa worship revamp. Diba? Pasok ko yun, syempre. Could it be? Si Lord yun.
your interruptions, what you're going through, maybe God is trying to reach out to you. And as I end, I want to end with something good. Praise the Lord, this coming August 16, magkakaroon na po tayo ng grand opening ng ating local cafe, Agcafe. Praise the Lord. Sige po, palapakan natin si Lord. Grand opening na. Our district overseer is gonna bless our cafe. And ito, tentative pa lang to, so we're not sure, but we're trying our best to open up on August 16. Pero, alam niyo po, before we started this cafe, it started with a thought. Ito trip-trip lang, okay? Okay, trip tayo, no? Let's do this for fun. No. It started with a thought. And there was a lot of plans for this. Again, sinimulan po natin ito, jump po sa likod. So a thought came, what if? What about? What if mag-open na talaga tayong cafe? And then we waited for a word from God. We waited for His instruction to go. And praise the Lord, may word siya sa Hebrews. To have more fellowships as you see the day approaching. Do this. Have fellowship more and more and more as you see the day approaching. So may word ng Lord sa atin. Gamitin natin ang Agcafe for connect groups. Pero kapatid, alam nyo, medyo nagre-relax pa kami until an interruption came. In-interrupt na tayo ng Panginoon. There was a need financially for the church. There was a need for help, outreach stuff na kailangan po natin to reach out to more people. So there was an interruption hanggang sa na-push na po tayo to finally open up our local cafe. And God is really moving. Praise the Lord. Kasi alam niyo po, nung pinaprocess po namin yung permit po nito, syempre kailangan ng business permit. Pumunta po kami sa City Hall, syempre haba ng pila, di ba? Tapos ang sungit pa ng mga nasa office doon, no? Pag-pray niyo yung mga yun. Pagka nagsusungit sila, hawakan yung ulong gano'n, no? Lay hands sila. Kailangan mo ng joy ng Lord. Anyway, pumunta po kami doon and alam niyo po, yung mga businesses dito sa Baguio, may mga businesses na couple of months na hindi pa rin na-inspect yung lugar nila. Kasi kailangan i-inspect, tama ba yung building, tama ba yung floor plan and everything, is it safe for everyone? Hindi pa sila na-inspect. Pero alam niyo po, nung nakita po yung church po natin. Sabi nung nag-a-approve, okay, church naman kayo, approve na to. Binigay na po agad yung permit natin. Praise the Lord, no? Galing, no? Ito pa. Siyempre, kailangan rin po ng fire permit. So we went to BFP. We did all the processes. And pumunta po kami ng fire permit. Praise the Lord, na-approve na din agad. Kahit wala tayong fire extinguisher. Naubos yung budget so sorry Lord. Hindi kasi favor yun eh. Alam nyo, naubos na kayong budget talaga, promise. Kaya wala tayong mabiling fire extinguisher. Pero even though, na-approve pa yung fire permit po natin. So again, palakpan nga natin si Lord for that. Praise the Lord. But what am I trying to say as we end our series, Shopwise? What's my point? Before we decide on something, before we choose to be in our relationship, before we choose our friends, before we choose a career to take, before we choose a course to study, you know what we need to do? Let's get wisdom. Let's get understanding.